Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama mo sa amin. Meron tayong mga materyales dito na ang tinatalakay ay isa sa mga pinakamalalim na konsepto sa teolohiyang Kristiyano. Ang bautismo sa Espiritu Santo. Oo, yun nga. At itong mga source mo galing sa isang theological text na siksik talaga sa mga talata sa Biblia. Mateo, Juan, Roma, mga gawa. Puro mabigat? Talaga. Kaya ang misyon natin ngayon ay himayin ito para sa iyo. Kasi malinaw sa mga ito na hindi lang ito basta ritual, di ba? Hindi talaga. Isa siyang karanasan. Isang karanasan na may malaking epekto. So, para masimulan, may isang bagay na bumabagabag sa isip ko. Sige, ano yon? Bakit kinailangan ni Jesus na magpabautismo kay Juan Bautista? Kung siya walang kasalanan, para saan pa yon? Yan. Yan ang perpetang panimula. Kasi dyan mismo, nagsisimula yung pagkalito ng marami. Yung bautismo kasi ni Juan, ayon sa mga source mo, ay para talaga sa mga nagsisisi. Para sa pagsisisi. Oo, isang public sign yan na, uy, gusto ko na magbago ng buhay. Kaya tama ka, bakit kailangan yun ni Jesus? Oo. Bakit? Ang sagot dyan, hindi niya yung kailangan para sa kapatawaran. Ang pagpapabautismo niya ay, kumbaga, yung opisyal na hudyat. Parang ribbon cutting ceremony. So parang inauguration. Hindi para linisin ang sarili niya, kundi para sabihing, okay, game na. Simula na ang trabaho, eksakto, at may mas malalim pang dahilan. Nakasaad sa Juan, Kabanata 1, si Juan Bautista mismo ang nagsabi na nakita niya yung espiritu na bumaba na parang kalapate. At nanatili sa kanya. Oo, nananatili kay Jesus. Yon yung sign na ibinigay sa kanya para makilala kung sino yung susunod sa kanya. At ang susunod na ito, hindi na sa tubig magbabautismo. Kundi sa Espiritu Santo. Tama. Dito pa lang, sinasabi na sa atin ng source na kailangan nating ihiwalay sa isip natin ang iba't ibang uri ng bautismo. Sandali, dito ako medyo naguluhan. Akala ko isa lang ang bautismo. Pero sinasabi pala sa sources mo na may 3? 3, bautismo sa tubig, sa espiritu, at sa apoy. Paki-breakdown nga para sa amin. Sige, isa-isahin natin. Ang una, bautismo sa tubig. Yan yung ginagawa ni Juan. Ito yung panlabas na simbolo. Okay, so parang public declaration na, uy, nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko at gusto ko nang magbago. Tamang-tama. Yun yung nakikita ng mga tao. Pero yung pangalawa, ang bautismo sa espiritu, dito na nangyayari yung tunay na pagbabago. Sa loob. Oo, yung internal. Ito yung mismong pagtanggap sa Espiritu Santo. Hindi ito simbolismo lang. Ito yung pagtanggap ng bagong buhay, ng kapangyarihan mula mismo sa Diyos. Ito ang pinaka-focus ng mga materyales mo. Okay, malinaw, panlabas at panloob. Pero ano naman yung pangatlo, yung bautismo sa apoy? Medyo matindi pakinggan, no? At matindi talaga ang kahulugan yan. Para kay Jesus, ang bautismo sa apoy ay direktang tumutukoy sa napakatinding paghihirap niya. Sa krus. Oo, sa krus. Yun yung sukdulang pagsubok niya. Para naman sa mga mananampalataya, ayon sa sources, ito ay maaaring mga hulugan ng matinding pag-uusig. Mga trials, ganon? O mga pagsubok na sumusubok talaga sa tibay ng pananampalataya mo o sa ilang kaso, pagiging martir. Grabe. So, meron tayong simbolo sa tubig, kapangyarihan sa espiritu, at pagsubok sa apoy. Kung ganon, tutukan natin yung pangalawa, yung sa espiritu. Kasi mukhang yan yung game changer, di ba? Talagang yan. Sinasabi sa source mo, lalo na sa Roma Kabanata 6, na kapag natanggap mo ito, parang namatay at muling nabuhay na kasama ni Kristo. Ang lalim pakinggan. Paano ba natin to isasalin sa pang-araw-araw na buhay? Ano ba talaga ang nagbabago? Ang pinakamagandang paglalarawan dyan na ginamit din sa mga source mo mula sa 2 Korinto ay yung pagiging isang bagong nilalang. Bagong nilalang? Oo. Para mas madaling maintindihan, isipin mo na lang yung buhay mo na may malinaw na dati at ngayon. Ayon sa Roma, yung dati, yan yung buhay na umiikot sa sarili, sa pagsunod sa kagustuhan ng laman. Mga impulse, pride, selfish desires. Yon. Umaasa ka sa sarili mong galing at lakas. At ang dulo raw niyan, ayon sa source, ay kamatayan. Yung espiritual na kamatayan, no? Yung pagiging hiwalay sa Diyos. Oo, yun. Pero yung ngayon, pagkatapos matanggap ang espiritu, biglang nag-iibang sentro ng buhay mo. Paano? Nabubuhay ka na para kay Kristo.
Ang sinusunod mo na ay ang kanyang mga salita at ang inaasahan mong lakas ay hindi na galing sa'yo. Kundi sa Espiritu Santo na nasa iyo. Tama. At ang bunga nito ay hindi na kamatayan, kundi buhay. Dito na pumapasok yung tinatawag na bunga ng Espiritu sa Galacia: pag-ibig, kapayapaan, pasensya, kabutihan. Mga bagay na, aminin natin, parang ang hirap gawin kung sariling sikap lang, lalo na yung pasensya. Totoo yan. At yan mismo ang punto. Binibigyan ka ng Espiritu ng kapangyarihang hindi mo dati taglay. Isang kakayahan. Oo, isang kakayahan na sabihing hindi sa mga maling pagnanasa at oo sa kalooban ng Diyos. Hindi ito magic na bigla kang nagiging perfecto, no? Okay, hindi instant. Hindi, pero may bago ka ng kakampi sa panloob na laban na yan. Ito ngayon yung isang bahagi na medyo komplikado at gusto kong himayin natin. Sinasabi sa source mo na si Jesus ay nagtagumpay laban sa kasalanan at tukso bilang isang tao. Bilang tao, mahalaga yan. Oo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang tanong ko, bakit kailangan i-emphasize yun? Hindi ba't parang nandadaya pa rin siya? Kasi Diyos siya, syempre, mas madali para sa Kanya. Napakagandang tanong niyan at napaka-critical sa buong teolohiya na pinag-uusapan natin. Oo, si Jesus ay ganap na Diyos. Pero binibigyang tiin sa aklat ng Hebreo na kunuhan niya ang isang katawang isumpa, isang katawan na tulad ng sa atin. Anong ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na siya ay makasalanan. Ibig sabihin, kinuha niya ang isang katawan tao na nakakaramdam ng gutom, pagod, sakit, at higit sa lahat, Kayang matukso. eksakto, kayang matukso. Hinarap niya ang lahat ng tukso at paghihirap na nararanasan natin. Ang malaking pagkakaiba, hindi siya bumigay, hindi siya nagkasala. Okay, sige. Pero balik sa tanong ko, bakit mahalaga yun? Bakit hindi na lang niya ginamit yung God mode niya para talunin lahat? Dahil kung ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos para magtagumpay, ang lahat ng utos niya sa atin na magmahal, magpatawad, mamuhay ng banal, Magiging yung posible para sa atin. oo, magiging isang imposibleng pamantayan, parang sinasabi ng isang Olympic swimmer sa isang taong hindi marunong lumangoy, gayahin mo ako, ang dali lang. Hindi patas, di ba? Gets ko. So, kung bilang Diyos lang niya ginawa, hindi patas ang laban para sa atin. Eksakto. Ngunit dahil nagtagumpay siya bilang isang taong umaasa at nagpapasakop sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagiging patas ang lahat. Ipinapakita niya na, tingnan ninyo, sa katawang tao na ito na kayang matukso, posible palang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Ama. Basta't sa tulong ng parehong espiritu na ipapadala ko sa inyo. Yun. Doon, pinatunayan niya na hindi totoo yung akusasyon ni Satanas na ang mga utos ng Diyos ay masyadong mahirap. Na imposibleng sundin. Oo. Ipinakita ni Jesus ang blueprint. Siya ang naging perpektong huwaran. Wow! Okay, binabago niya ng pananaw. Hindi lang siya tagapagligtas, kundi literal na modelo na pwedeng tularan. Teka, kung ganun palaki ang pagbabago noong dumating ang espiritu, bakit kinailangang maghintay? Yung timing. Oo, bakit hindi na lang ito ibinigay sa mga alagad habang kasama pa nila si Jesus? Dito siguro papasok yung kwento ng Pentecost, tama ba? Tama ka. Diyan na pumapasok ang Pentecostes na detalyadong nakasulat sa mga gawa Kabanata 2. Ito yung araw kung kailan ibinuhos ng sagana ang Espiritu Santo sa mga alagad. Bago kasi ang krus at ang Pentecostes, may mahalagang pagkakaiba. Sa relasyon ng espiritu sa mga tao. Oo, sinasabi sa mga source mo na ang Espiritu ay kasama nila o with them. Halimbawa, si Juan Bautista ay puspos ng Espiritu, pero ang Espiritu ay suma sa kanya para sa isang misyon. Okay. Ngulit ang malaking pagbabago sa Pentecostes ay nagsimula siyang manahan sa loob ng mga mananampalataya. In them. Ano ang practical na pinagkaiba ng kasama sa nasa loob? Isipin mo, kapag may kasama kang kaibigan, nariyan siya sa tabi mo. Pero kapag nasa loob mo ang Espiritu, ginagawa niyang templo ng Diyos ang mismong katawan mo. Ayon sa unang Korinto, di ba? Oo, nagkakaroon ng mas malalim, mas personal at permanenteng ugnayan. Hindi na lang siya gabay na nasa tabi mo, siya na ang nagiging makina sa loob mo.
At yung timing nito, yung araw mismo ng Pentecost, hindi nagkataon lang? Hindi talaga. Yan, may nabanggit din sa sources mo tungkol sa koneksyon nito sa mga pista ng mga Hudyo. Paano ito nauugnay? Mukhang may pattern eh. May perpektong pattern. Hindi ito coincidence. Sa kalendaryo ng mga Hudyo, may tinatawag na pista ng mga unang bunga. Selebrasyon ng unang ani. Tama. At sa mismong araw na yan, nabuhay na mag-uli si Jesus. Siya ang unang bunga ng lahat ng mga namatay. Ngayon, bilangin mo ang eksaktong 50 araw pagkatapos noon. Ang kasunod na pista ay ang Pista ng mga Sanlinggo o sa Griego, Pentecostes. Na selebrasyon naman ng mas malaking ani. Oo, yung pangunahing ani. At dito, sa eksaktong araw na ito, ibinuhos ang Espiritu sa mga alagad, sila ang naging unang bunga ng espiritual na ani ng Diyos sa lupa. Grabe. So may perpektong timing at pattern ng buong plano. Hindi basta nangyari lang. Oo, at dito rin ipinapakita ng source mo ang isang metapora, ang maagang ulan at huling ulan. Maagang ulan at huling ulan. Ang maagang ulan ay tumutukoy sa pagbuhos ng Espiritu na nagsimula noong Pentecostes, na nagpalago sa unang simbahan. Pero may inaasahan pang huling ulan, isang mas malakas at mas malawakang pagbuhos ng Espiritu bago ang wakas ng panahon. Saan ito iniuugnay? Sa mga source mo, partikular itang iniuugnay sa isang grupo sa Aklat ng Pahayag na tinatawag na 144,000. Inilalarawan sila bilang mga taong ganap na sumasalamin sa karakter ni Kristo. Okay, salamat sa paglilinaw niyan. So, kung babalik tayo sa personal na karanasan, ang pagtanggap sa Espiritu ay parang pagiging tinatakan o sealed. Magandang paglalarawan niyan, no? Ano ba talagang ibig sabihin ng tatak na ito? Yan mismo ang mga terminong ginamit sa sources, pagpapahid ng langis o anointing at paglalagay ng tatak o sealing. Ang tatak na ito ay may 3 pangunahing kahulugan. Una, ito ay tanda ng pag-aari ng Diyos. Pag-aari. Oo, para kang isang produkto na may selyo ng gumawa. Minarkahan ka na bilang kanya. Sinasabi sa 2 Korinto na ang Espiritu ay nagsisilbing garantiya o paunang bayad. Parang down payment. Perfectong analogy yan. Hindi pa iyo ang buong bahay, pero may hawak ka ng patunay na sayo yan nakapangalan. Yun mismo ang ibig sabihin. Okay, pangalawa. Pangalawa, ang tatak na ito ay may kasamang pagbibigay ng misyon. Ayon sa mga gawa, ang bawat tumatanggap ng Espiritu ay binibigyan ng kapangyarihan para maging saksi ni Kristo. So hindi ito para sa sarili mo lang. Hindi, may kaakibat itong responsibilidad na ibahagi ang katotohanan. At yung pangatlo, mukhang konektado dyan. Sabi dito, ang Espiritu ay nagbibigay ng kaalaman. Oo, tinatawag siyang Espiritu ng katotohanan. Siya ang nagbubukas ng isip at puso mo para maunawaan ang mga bagay na espiritual. Na hindi kayang unawain ng isip lang. Tama. Siya ang guro na nagtuturo mula sa loob. Kaya sabi sa mga source mo, hanggat hindi mo sadya at tuluyang binatalikuran ang pagkilos ng Espiritu sa buhay mo, nananatili kang pag-aari ng Diyos, may misyon ka at may access ka sa kanyang katotohanan. Kung pagtatagni-tagniin natin ang lahat ng ito, may isang malaking ideya na lumilinaw sa akin. Ang pinaka-critical na konsepto pala dito ay hindi lang yung pagtanggap ng Espiritu na parang isang beses na pangyayari. Hindi nga. Ang mas mahalaga ay ang araw-araw na pagpapasakop dito. Araw-araw. Ipinakita ni Jesus na posible pala para sa isang tao kahit sa isang katawang mahina na mabuhay ng banal. Pero ang susi ay hindi sariling sikap. Kundi ang patuloy na pag-asa sa kapangyarihan ng Espiritu na nananahan sa atin. Binabago nito ang buong pananaw mula sa pagsunod sa mga patakaran patungo sa pakikipag-ugnayan sa isang kapangyarihan. Isang napakagandang buod niyan at diyan papasok ang iwan nating pagninilay para sa'yo. Binibigyang diin ng lahat ng source na ito na ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan pagtagumpayan yung mga maling pagnanasa, yung kagustuhan ng laman. Yung laban na laging nariyan. Laging nandyan, kaya ang tanong na inihahain ng mga materyales na ito ay hindi lang natanggap ko na ba ang Espiritu Santo na parang checklist. May mas malalim pa. Oo, ang mas malalim na tanong ay sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat tukso. Hinahayaan ko ba ang Espiritu ang manalo sa laban kontra sa aking lumang pagkatao?
At ano ang resulta nun? At sa paggawa nito, anong katotohanan tungkol sa karakter ng Diyos ang naipapakita ko sa mundong nakapaligid sa akin?